Magandang araw po sa inyo mga batang Maynila at lalo na ang mga minamahal kong lolo't lola, mga nanay tatay natin at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. Ito po ang inyong lingkod, si Ormi po. Happy Sunday sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa City Hall at itong broadcast na ito ay minabuti namin na gawin upang tayo ay makatanggap ng mga impormasyong maaari natin magamit kung sakasakaling lumala po ang panahon ngayong gabi at hanggang bukas. No? If I'm not asking too much, if you are watching, and especially also, this includes yung ating mga OFW at immigrant na nanonood sa ibang bansa at kayo may mga kaanak o kakilala at kaibigan sa Maynila at mga taga Maynila na nanonood ngayon, please do share this short live streaming or broadcast ng inyong Manila Public Information Office. Ako po may mga ilang bagay na sasabihin na maaari ninyong pulutin, lalo na kapulutan ng mga data at impormasyon. No? Unang-una, let me begin. Nais ko pong ipaalam sa inyo na yung ating regular na 2-3 evacuation area lamang ay sa Maynila ay ngayon po through the leadership of Director J. De La Puente and the MDSW staff, no? Una, naggayak na po sila, naghahanda na po tayo ng mga makakain at naglikas na rin ng ibang mga individual o what you call the preemptive evacuation. No? But, minabuti po ng inyong pamahalang lungsod na dagdagan ng mga posibilidad na magamit ng taong bayan kung sakaling patuloy na lumala ang panahon dala nitong bagyong Juan. Ito po ang mga sumusunod na listahan. Please take note of this. Dadandahanin ko naman at nasa inyong screen naman. I-grab nyo po at baka ang tawag picture grab ninyo sa inyong mga phone at baka magamit nyo po yan sa oras ng pangangailangan. Makikita nyo po sa inyong mga screen ang listahan ng ating identified evacuation center na dumami na po at posible pa hong dumami yan kung talagang kinakailangan at katulong din natin dyan ang ating Superintendent Lumeda at 10 ng ating mga eskwelahan or under sa Division of City School. No? Ito po, District 1, Delpan Sports Complex, Barangay 101 Covered Court, Barangay 105, Barangay 18 Covered Court. District 2, Patricia Sports Complex, Barrio Obrero Elementary School, Barangay 199 Multipurpose Hall, Barangay 204 Barangay Hall, Melchora Aquino Elementary School, General Gregorio del Pilar High School, District 3, Delpan Sports Complex, Antonio Regidor Elementary School, Doña Teodora Alonso High School. District 4, Trinidad Texon Elementary School, Dapitan Sports Complex, Legarda Elementary School. District 5, District Welfare Office 5, Justo Locban Elementary School. Barangay 684 Multipurpose Hall, Epifanio de los Santos Elementary School. Aurora A. Quezon Elementary School, F. Maria Guerrero Elementary School. District 6, Don Bosco School, Barangay 598 Multipurpose Hall, Lica Evacuation Center, Tomas Earnshaw Elementary School, Barangay 607 Multipurpose Hall, at of course sa Baseco, ang Hermenegildo J. Atienza Elementary School. At diyan po, meron na po tayo sa Baseco at Delpan. Sa Baseco po, meron na po tayo 72 families. Sa District 1 naman, sa Delpan Sports Complex, meron na po tayong isa. Pangalawa, no? Itinala na po, no? Nagbigay na po ang direktiba ang national government na walang pasok bukas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ganon din sa tanggapan ng gobyerno. Except no, yung sa amin na regular. May bagyo, may dilubyo, nandiyan dyan tulad ng MDRRMO, MDSWD, yung ating
DPS, at saka yung ating MHD, no? May mga particular na bahagi ng inyong pamahalaang lungsod na kahit anumang oras, minsan atrasadong oras ay nandiyan po lagi at kailangan nandiyan. So wala pong pasok bukas sa ating mga kapwa empleyado at maliwanag na po yan at nasabihan na tayo kahapon pa sa eskwelahan at kahapon pa, kanina pa dahil sa national government. Mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, lalo na mga batang Maynila, please get this number. Now, sa inyo pong mga screen, ang 24/7 Manila Disaster Emergency Operation Center or MEDIOC. Andiyan dyan po ang number 0284633295, 0950-700-3710, 0932-6622322. Ayan po ang ating mga emergency number. Pangatlo, nananawagan ako sa mga, lalo na sa mga taong may naipundar na mga sakyan o motor. No? Wag nyo na pong ipagbaka sakali na baka hindi lumakas ang ulan, baka walang baha, o baka. Ito po'y sigurado. Ang SM San Lazaro, SM City Manila, Save More Market na nagtahan at Winford Hotel ay tumulong sa inyong lingkod at pamahalaang lungsod ng Maynila na nag-alok ng overnight free parking. So, ibig sabihin po, motor o kotse. Okay, sa po yan ay nasa kalsada, aparada sa tapat ng bahay ninyo, siguro, alam ko, sa hirap ng hinuhulog ninyo, buwan-buwan, iniraraos ninyo yung mga naipundar ninyo. Imbis na iniisip nyo na lang ang sarili nyo at mahal nyo sa buhay, kailangan nyo pang isipin ang inyong sakyan. Diyan po, mailalagay nyo na sa multi-level parking space na mga nabanggit kong lugar. Sila po ay nag-offer ng free. Wala pong tosgas. So habang may panahon pa today, ay pwede nyo na po yan magamit. No? Sayang naman po, no? At least, meron pang panahon. So maraming salamat sa ating mga private sector na tumutulong sa ating pamahalaang lungsod at mamamayan. At nais ko pong ipaalala, hindi lamang po sakyan, hindi lamang po mga gamit na naipundar, o yung mga alaga po nating hayop. Naku, huwag yung masyadong pababayaan, no? Baka makaligtaan natin pagka nagkakatarantahan. Sa inyo po mga screen ang pet safety tips ng inyong pamahalaang lungsod. Panglima, Yorme, saan ba namin pwedeng tawagan ang Meralco? Kung kinakailangan na kami napatayan bigla ng ilaw, nawala ng kuryente sa aming barangay, sa aming bahay, para ho sa electrical assistance natin, o ating distributor ng power, no, ang Meralco, nasa inyo pong mga screen ang mga numero tulad ng Smart 0920-971-6211. Sa Globe 0917-551-6211. Ipinaalala ko lang, habang may kuryente pa, habang medyo maayos pa, mag-charge na po kayo ng inyong mga cellphone, power banks, tapos magtabi na po kayo ng malinis na inuming tubig. Importante po yan. Yan po ang mga numero. Maaari nyo tawagan o messenger ng ating Meralco. Huwag nyo rin kakalimutan ang inyong mga flashlight. Testingin ninyo kung may baterya pa. Kung wala na, habang may oras pa, bumili na kayo ng baterya para sa inyong mga flashlight. Pero, bukod sa numero nakita ninyo, meron din pong itinalang hotline ang Meralco. Ito po ay 16211. Ulitin ko po, no? 02-16211. Ayan po yung kanilang hotline.
Para naman po sa kapakanan. Pang-anim. Para naman po sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Patungkol sa mga presyo ng bilihin. Baka po ito'y biglang magtaas. O baka may ilang individual naman pagsamantalahan ang ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Kaninang umaga, binigyan ko ng direktiba si City Administrator Attorney Wardy Quintos at sa ating Administrator na si Director Hison, na kung saan ang mga pampublikong palengke na pag-aari ng lungsod at private and public partnership na nag-i-exist na palengke under the supervision also of your city government. Inatasan ko po sila na mag-issue ng price freeze on basic commodities in the city of Manila. Ulitin ko po, no? Within my power and authority, itong ating mga pag-aari. Pagdating po sa ibang mga merkado at iba't ibang mga tindahan o grocery, I will let the national government do that because under sila sa DTI. Pero bilang proteksyon ng ating mga mamimili na mamamayan sa lungsod ng Maynila at mamimili sa mga pampublikong palengke, akin na pong inatasan na hindi pwedeng pagsamantalahan o maabuso ang kapakanan ng consumer. Kaya po ito mga sumusunod na hindi po pwedeng magbago, magkagulatan sa presyo sa ating mga mamimili sa lungsod ng Maynila. Rice, corn, root crops, bread, fresh eggs, portable water in bottles and container, fresh and processed milk, fresh vegetables and fruits, locally manufactured instant noodles, coffee, sugar, cooking oil, salt, laundry soap and detergent, firewood, charcoal, household liquefied petroleum gas, kerosene, candles, drugs classified unessential by the Department of Health. Ayan po. Yung mga produkto na yan ay hindi po pwedeng bigla-bigla from nowhere, dala na may bagyo, ay tataas at maapektuhan yung ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. At yan po ay may direktiba na naipalabas ang ating City Administrator ng lungsod ng Maynila na si Attorney Wardy Quintos. So yan po mga kababayan, ang ating po mga paalala ngayong linggo. Sana nga po ay nasa mabuti kayong kalalagayan habang napanood ninyo o pinapanood ninyo ang broadcast na ito. Now, mga nanay tatay ko, mga batang Maynila, mga barangay official, kanina rin po ay kinausap ko ang ating mga barangay simula District 1 to kanina natapos ako 1, 2, 3, 6 at 4. After po itong broadcast na ito, ang kakausapin ko naman ay ang ating District 5 Barangay Chairman. Kanina pa umaga ay kinakausap ko po sila na tayo ay magtulong-tulong. No? Karoon tayo ng directional meeting with Barangay Chairpersons of the City of Manila. In line with yung mga naabiso ko, mga mangyayari sa lungsod at paghahanda ng lungsod sa Bagyong 1 and of course, the big one. No? May mga ibinilin ako sa kanila at hiningi ko ang tulong ng lahat ng barangay ng 896 sa buong Maynila na magkaisa at magtulong-tulong nang maitawid at mairaos natin ang kanya-kanya natin nasasakupang barangay at mamamayan ng lungsod ng Maynila at sino mang nakadako at naiwan na dito sa lungsod pagka panahon na talagang tayo ay nasarhan o talagang nabalam na ang ating galawan o gawain padala ng malakas na pagbagyo. So muli, maraming salamat sa oras niyo. Please do share this broadcast. By doing so, pag yan po'y ginawa ninyo,
ay para na po kayong nakatulong sa inyong pamahalaang lungsod ng Maynila na mabigyan ng sapat na panahon, sapat na impormasyon sa lalong madaling panahon ang ating kapitbahay, kamag-anak, kapamilya, and so on and so on. So stay safe, stay dry. Nandito lamang po ang inyong pamahalaang lungsod ng Maynila. Kami po'y nakapaganda sa maliit naming kaparaanan kung ano man ang magiging resulta ng bagyong Juan. Ayun. Kaya po sana naman sa inyo, maganda na rin kayo. Pumanatag naman kayo in our own little way. We're gonna do our best. Tonight, bago tayo matulog, ipagdasal natin ang ating bansa. Huwag lang po ang Maynila. Pagdasal natin ang ating bansa kasi kaliwat kanan po tayo binibisita ng mga hamon ng ating kapaligiran o ng nature. Because of this lindol, bagyo, and so on and so on. Nanawa, pagtibayin ng Diyos ang ating kalooban at iligtas tayo ng Diyos sa mga posibleng kapahamakan dala ng mga trahedyang ito. So muli, mga nanay tatay ko, I love you. Mga batang Maynila, stay safe, stay dry, stay home, be with your family. Enjoy your Sunday, mag-iingat po kayo, I love you, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Po ang inyong lingkod, si Orme po, sasabing Manila, God first.